Bumaling ito kay Barakuda. Kitang-kita ng ermitanyo ang matinding pamumula at luha ang mga mata ni Jericho. Magkahalong sakit at galit ang nakita niya sa loob nito. Wala siyang magawa kundi tumingin. Hindi siya gumalaw o nagsalita. Nakipagtitigan lang siya sa tila nag-aapoy na mga mata ni Prinsipe Jericho. "Anong ginawa mo?" Galit na tanong ni Jericho. Hindi dapat ito mangyari. Wika ni Barakuda. "Binigay mo sa akin ang iyong salita. Pero ikaw, pinatay mo siya. Pinatay mo siya!" Mas lalong bumugso ang puot at galit ni Prinsipe Jericho. Hindi. Nagkakamali ka. Nanginginig na sagot ni Barakuda. Pero hinugot ni Jericho ang kanyang espada at sinugod agad si Barakuda. "Papatayin kita sa ginawa mo!" Galit na sigaw ni Jericho. Mabilis na kuminang ang mga mata ni Barakuda nang itinutok niya ang kamay sa bandang dibdib ni Prinsipe Jericho. Sa isang kumpas ni Barakuda ay lumipad pa atras si Jericho at bumagsak sa sahig. Saglit na natigilan ng matandang ermitanyo. Malungkot niyang tinignan si Haring Argo bago siya tumakas. Ilang sandali pa bago nakarecover si Prinsipe Jericho. Nahihilo siyang tumayo at galit na hinabol sa labas ang matandang ermitanyo. Nagtago naman sa likod ng isang haligi si Barakuda. Ikinubli ang kanyang sarili sa kadiliman. Kasunod nito ay napahagulgol siya ng iyak mula sa mga nangyari. Narinig niya ang papalapit na mga gwardya. Naglabas siya ng isang maliit na bote ng gayuma at ininom niya ito kaagad habang tumutulo ang luha niya sa mga mata. Hindi niya mapigilan na hindi maiyak mula sa nakakagimbal na pangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit yun nangyari. Iniisip niyang mabuti kung saan siya nagkamali, pero wala siyang makuhang rason para siya'y magkamali. Naguguluhan ang isip niya habang bumabalik siya sa dati niyang anyo. Maayos naman niyang nagawa at nasambit ang mga uri o paraan na nakalagay sa libro. Kaya hindi niya maiwasan na magduda sa sarili. Sa tingin niya ay may hindi tama sa libro o baka mali ang spell na nakasulat doon. Pinunasan niya ang mga luha habang itinatago sa bulsa ang bote ng gayuma. Isang sandali ang nakalipas. Malungkot na pinapikit ni Mang Rigor ang mga mata ni Haring Argo gamit ang kanyang kamay. Nagmamadaling pumasok si Javier. Nakita niya ang tiyuhin na nakatayo sa tabi ng kama habang nakatingin dito si Jericho at Michelle na halatang traumatized. Pilit na tinatanggap ni Javier ang kanyang nakikita. Kasalanan niya ang lahat. Sa kanya dapat isisi ang nangyari. Halos gusto na niyang bugbugin ang sarili dahil sa galit, pero kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang pakalmahin ang sarili bago dumating sa punto na maisip niyang magwala. Umiiyak na tumingin sa kanya si Prinsipe Jericho habang hinihintay ang nakamamatay na salita ni Mang Rigor. Bumuntong hininga muna ang matanda. Pasensya ka na, Jericho. Ngunit patay na ang iyong ama. Malungkot na anunsyo ni Mang Rigor. Hindi pa rin ito matanggap ni Jericho. Tumulo ang mga luhas sa kanyang muka. Halatang nagpipigil lang ito sa galit. Wasak at durog na durog ang puso niya. Nanghihina siya. Parang gusto niyang pumatay sa labis na puot at pagkasuklam. Tila walang katapusang galit ang nararamdaman niya ngayon. Kung kailan nagkakamabutihan at nagkakaayos na sila ng ama, ay tsaka pa nangyari ang lahat ng ito. Para sa kanya, isa itong masamang bangungot. Isang malupit na panaginip na hindi alam kung kailan magtatapos. Napatingin si Javier sa namumulang mata ni Jericho. Tila nag-aapoy ito sa paningin niya. Nakaramdam tuloy siya ng takot, konsensya at awa. Ilang sandali pa ay tinakpan na ni Mang Rigor ng isang kumot ang mukha ni Haring Argo. Nagpaalam na siya kay Jericho at nagpasya silang umuwi ng pamangkin.
Pagdating sa bahay ay bagsak ang mga balikat ni Javier. Pakiramdam niya ay nanghihina rin siya. Tila hindi siya makapag-isip ng matino. Gumana naman ang orasyon na ginawa ko eh. Sigurado ako sa bagay na yun. Ginawa ko ang lahat ng proseso. Hindi ko alam kung ano nangyari. Magulo pa rin ang isip ni Javier. Walang mali sa ginawa mo. Sa tingin ko, ito ang dahilan sa lahat. Ibinuka ni Mang Rigor ang kanyang kamay at ipinakita ang kwintas. Nakita ko ito sa leeg ni Haring Argo. Isa itong anting-anting at ang ganitong anting-anting ay nagbabalik ng epekto sa isang orasyon. Kinokontra nito ang mabubuting dasal at pinapalitan ng isang kasuklam-suklam na bagay. Sa nakikita ko, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Haring Argo na piliting kayanin ng masamang epekto. Mahabang pahayag ni Mang Rigor. Biglang naghinala si Javier kung sino ang may pananagutan sa lahat ng ito. Si Prinsesa Raya. Sambit ni Javier. Malakas din ang duda kong siya nga. Segunda naman ni Mang Rigor. Pumasok si Aragon sa bahay at nadatnan niyang nakahiga si Raya sa kama. Malungkot na nagsalita si Raya bago maihatid ni Aragon ang kanyang kapanapanabik na balita sa prinsesa. Patay na si Argo, hindi ba? Saad ni Raya. Paano mo nalaman? Nalilitong tanong ni Aragon. Naupo sa kama si Prinsesa Raya. Naramdaman ko to. Naramdaman ko ang sakit niya. Nagtaka si Aragon sa malungkot na reaksyon ni Raya. Parang hindi ito masaya. Akala ko ba ang pagkamatay ni Argo ang magiging dahilan ng pagdiriwang natin ngayon? Pagtataka pa ni Aragon. Si Jericho na ang papalit sa kanya. Walang magaganap na pagdiriwang hanggat hindi ako nakaupo sa trono. Wika ni Prinsesa Raya. Maaring mas maaga na yon kesa sa iyong iniisip. Bata pa si Jericho, hindi pa nasusubukan ang kanyang kakayahan. Siguradong kukunin niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tiyuhin para sa payo. Pero sisiguraduhin kong mabibigo siya. Sabay ang malademonyong tawa ni Aragon habang nanlilisik naman ang mga mata ni Raya. Nagtagumpay na siya sa pagkitil sa buhay ng sariling ama pero hindi pa rin siya masaya sa puntong ito. Kailangan niyang makuha ang pwesto para makapaghiganti sa mga taong kinasusuklaman niya. Samantala, nakaupo si Jericho sa isang upuan sa lamesa. Tahimik at parang nakatingin sa kawalan. Ubus na ang luha niya sa kakaiyak. Wala na siyang mailuha pa kaya nagpupumilit na lang siyang iproseso ang emosyon niya. Pumasok si Javier sa silid at malungkot na tumayo sa dulo ng lamesa. Sumalubong sa kanya ang sawing postura ni Jericho habang tahimik na nakaupo. Pasensya na, sambit ni Javier. Tumango si Jericho sa simpatya ni Javier. Pilit na inilalabas ni Javier ang kanyang nararamdaman pero ubos na rin ang kanyang mga luha kanina. Sana man lang may nagawa ako. Sana nandun ako para nakatulong ako sa inyo kahit konti. Nanginginig ang boses ni Javier sa galit. Walang dapat ibang sisihin dito kundi ako. Sagot naman ng walang buhay na si Jericho. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo ito kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Jericho. Malungkot na wika ni Javier. Ako ang may kasalanan. Gumugol ang aking ama ng 20 taon sa pakikipaglaban sa Mahika. Higit pa sa nalalaman ko. Nagtiwala ako. Pero ang tiwalang yon ang nagbuwis sa buhay ng aking ama. Paninisi ni Jericho sa sarili. Ginawa mo lang ang sa tingin mo'y tama. Sigurado ako na walang masamang ginawang matandang mangkukulam na yon. Baka nagkamali lang siya ng pagbigkas ng orasyon
kaya hindi kinaya ng iyong ama. Baka nga ang totoo ay hindi siya talaga maililigtas ng Mahika. Makatuturang katwiran ni Javier. Walang nakakaalam sa lahat. Ang alam ko lang ay nawalan ako ng 2 magulang dahil sa Mahika. Ito'y purong kasamaan ang dala. Hinding-hindi mawawala sa isipan ko yon hanggat nabubuhay ako. Natigilan si Jericho nang biglang may kumatok sa pinto. Tumayo si Jericho at lumabas ng kwarto. Naiwan si Javier na tulala at mabigat ang dibdib. Pumasok si Jericho sa magarbong silid kung saan nakahiga si Haring Argo sa ibabaw ng altar. Bukod rito, may nakataas na dais sa gitna ng espasyo ng altar. Dito nakahiga ang hari. Napapalibutan siya ng mga kandila at mababangong bulaklak. Sinimulan ni Jericho ang mahaba at malungkot na paglalakad patungo sa labi ni Haring Argo. Napakabigat ng kanyang pakiramdam. Parang bumabagal ang oras sa paligid niya habang nakatanaw lang sa kanya sina Mang Rigor at Javier sa labas ng pinto. Ilang sandali pa'y nakarating na rin si Jericho sa dais ng altar at malungkot niyang tinitigan ang labi ng ama. Dapat natin siyang iwan para magluksa. Wika ni Mang Rigor. Sa lungkot na nadarama ni Javier ay lumayo siya sa pinto at tumakbo papunta sa antechamber corridor. Dito umupo siya sa gilid ng pasamano. Lingid sa kanyang kaalaman ay sinundan siya ni Mang Rigor at nag-aalalang naupo sa kanyang tabi. Javier, Tinignan niya ng diretso ang pamangkin. Napansin niya ang lungkot at galit sa mga mata nito. 2 emosyon na tila lumalamon sa kanya ng buo. Matagal bago ito nakasagot. Parang ayaw nitong magsalita. Kasalanan ko ang lahat ng to. Pinatay ko siya. Akong pumatay sa kanya. Kung nakinig lang ako sa'yo, hindi sana mangyayari to. Mahinang sambit ni Javier. hindi mo pinatay si Argo. Si Raya ang gumawa nito. Namatay ang espiritu ni Argo nang masira niya ang kanyang puso. Napatingin sa kanya si Javier. Nagsisimula ng mamula ang mga mata nito. Gusto na nitong ibuhos ang emosyon. Dapat tayong tumingin sa hinaharap. Ang pagkamatay ni Argo ay magpapahintulot sa pagsulong ni Jericho sa trono. Dapat tayong umasa na magdudulot ito ng kapayapaan at katatagan sa lupain ng Terraveda. Dagdag pa ng matandang manggagamot. Wala ring saysay dahil ipagbabawal pa rin ang paggamit ng mahika. Saad naman ni Javier. Malungkot na tumangulang si Mang Rigor. Gayunpaman, tuluyan ko pa rin ipaglalaban si Jericho. Hindi niya na malalaman kung sino talaga ako. Dugtong pa ni Javier. Huwag ka mag-alala. Darating din ang panahon na yon. Sigurado ako, mas lalo pang bibigat ito kay Jericho ngayong hari na siya. Subalit kakailanganin niya ng gabay mo ng higit kanino man. Tinuran naman ni Mang Rigor. Kinuha ito ni Javier bilang pampawi ng lungkot dahil alam niyang totoo yun. Hindi niya dapat hayaang malugmok ang sarili sa konsensyang nararamdaman. Kailangan niyang labanan ito dahil nangako siya sa sarili na poprotektahan niya si Jericho. Kailangan nito ang tulong niya. Ang kanyang mabubuting payo at gabay ang kailangan ni Jericho dahil ito ang tadhana niya. Wala nang dahilan para magmukmok pa dito. Tara na, maghapunan na tayo. Nakangiting sambit ni Mang Rigor na nakatitig kay Javier. Dito muna ako siguro. Naunawaan naman ito ni Mang Rigor at naantig sa debosyon ni Javier. Umalis si Mang Rigor kaya naiwan si Javier na may mabigat na iniisip. Pagsapit ng bukang liwayway ay nanatili pa ring nakadilat ang mga mata ni Jericho. Magdamag siyang nagbantay at hindi niya iniwan mag-isa ang labi ng kanyang ama. Bago umalis ay hinalikan muna ni Jericho ang noo ni Haring Argo.
Tumulo ulit ang luha sa kanyang muka. Oras na para siya'y ilibing. Paglabas niya ng siliday na bungaran niyang nakaupo si Javier sa sahig sa tabi ng batong hagdanan. Napansin niyang nakatitig lang ito sa dingding sa tapat ng pintuan. Sumilay ang sikat ng araw na pumapasok sa mga bintana. Javier. Napalingon si Javier at nakita si Jericho na nakatayo sa kanyang harapan. Tuyo na ang mga luha sa mga mata nito. Hilam na ang kanyang muka. Wala nang mababakas na lungkot. Napalitan na ng pagiging kalmado at seryoso. Halos tahimik na postura. Nagpalitan sila ng mga titig ni Javier. Tinignan ni Jericho ang liwanag na pumapasok sa bintana sa isang mapagnilay-nilay na tingin. Tumayo si Javier nang bumaling muli sa kanya si Prinsipe Jericho. Ito na siguro ang simula ng isang bagong araw. Nandito ka ba buong gabi? Tanong ni Jericho. Ayokong maramdaman mo na nag-iisa ka. Kasama mo ako sa iyong kalungkutan. Sagot ni Javier. Natouch ng bahagya si Prinsipe Jericho. Isa kang tapat na kaibigan, Javier. Salamat at nandiyan ka palagi sa akin. Nagpalitan muli sila ng tingin ni Javier. Pagkatapos ay isinara ni Jericho ang pintuan ng silid ng trono at huminga ng malalim sa harap ni Javier. Sigurado ako nagugutom ka na. Wika ni Prinsipe Jericho sa maaliwalas na itsura. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Ang tagal mo kasi. Biro ni Javier. Natawa si Jericho. Ako nga rin eh. Halika na. Maaari ka na maghanda ng almusal. Nakangiting nagtungo sina Jericho at Javier sa spiral staircase habang magkaakbay ng balikat. Kasabay ng libing ni Haring Argo ay siya rin ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng kaharian ng Terraveda. Ito na ang simula ng isang maganda at masayang araw para sa lahat. Habang tumutugtog ang mga trumpeta sa gitna ng main square, ay makikita ang isang bandila na winawagayway ng isang kawal na may simbolo ng dilaw na dragon. Ang tatak ng mga mondragon ang siyang naging tanda at naghikayat sa lahat para pumasok sa loob ng palasyo. Nagsimulang pumwesto ang mga gwardya sa bawat hagdanan habang ang mga tao ay umaakyat sa hagdanan ng kastilyo upang saksihan ang mahalagang araw na ito. Sa loob ng silid ng trono ay makikita ang pagdagsa ng mga kabalyero, courtier, ministro at mga duke sa mahalagang araw. Yumuyuko ang mga ito habang naglalakad si Prinsipe Jericho papunta sa trono. Isang hangin ng tagumpay at pag-asa ang pumupuno sa silid. Nasa harapan sina Javier, Michelle at Mang Rigor, kasama sina Kael, Ramon, Nicolas, Eliseo at Aragon, habang pinapanood nilang lumuhod si Prinsipe Jericho sa harap ni Manu, nakatayo sa tabi niya na may hawak na isang korona. Taimtim ka bang mangangako at susumpa na mamamahala sa mga tao ng Terraveda ayon sa naitalang mga batas at kaugalian? Tanong ng matandang pantas na si Manu kay Jericho. Taimtim akong sumusumpa na gagawin ko at susundin ito. Sagot ni Prinsipe Jericho. Ipapatupad mo ba sa iyong kapangyarihan ang batas ng katarungan at awa sa lahat ng iyong paghatol? Tanong muli ni Manu. Gagawin ko ang aking makakaya upang mabigyan ng tama at patas na paghatol ang lahat anuman ang kanilang estado sa buhay. Mahabang sagot ni Prinsipe Jericho. Bilang pagtatapos ng seremonyang ito sa pamamagitan ng mga sagradong batas na ibinigay sa akin, kinokoronahan kita, Prinsipe Jericho, bilang hari ng Terraveda. Inilagay ni Manu ang korona sa ulo ni Jericho. Tumayo si Jericho na may kasamang kumpiyansa sa sarili at buong galak na tumingin sa mga courtier. Mabuhay ang hari! Sigaw ni Aragon. Sumigaw din ang lahat bilang pagpugay sa bagong hari. Mabuhay ang hari! Sigaw ng mga kabalyero. Mabuhay ang hari!
Sigaw ng mga ministro. Mabuhay ang hari! Sigaw ng taong bayan. Mabuhay ang hari! Nakangiting sigaw ni Michelle. Kasunod nito ang sigaw ni Javier. Mabuhay ang hari! Malakas na sigaw ni Javier habang nakatingin kay Haring Jericho. Sa wakas ay dumating rin ang araw na ito. Ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang araw kung saan uusbong ang panibagong simula ng kabanata sa mga buhay ng dalawang binatang pinagbigkis ng tadhana. Magkahalong emosyon ang naramdaman ng lahat. Ang iba'y naluha sa sobrang saya at tuwa. Subalit mas naantig ang karamihan sa kahalagahan ng sandali. Mabuhay ang hari! Huling sigaw ni Javier. Isang mahabang lubid ang bumaba mula sa isang butas sa tuktok ng kuweba. Kasunod nito ay dahan-dahang pumanaog ang isang lalaki sa loob ng kuweba kung saan natutulog ang mga druid. Nakakalat lang lahat ang nahihimbing na mga druid na tila ba walang pakialam sa nangyayari sa kanilang paligid. Pagkatapos ng matagumpay na pagbaba ay dahan-dahang naglakad ang lalaki patungo sa altar kung saan makikita ang isang itim na kahon na gawa sa kahoy at pilak. Tumingin muna sa paligid ang lalaki bago isinagawa ang malalupin the third na pagnanakaw. Maraming puting kandila ang nakapalibot sa mga sulok na siyang nagsisilbing liwanag sa madilim at malamig na kuweba. Ibinaling muli ng lalaki ang tingin sa kahon at maingat niya itong binuksan gamit ang kanyang punyal. Mula sa loob ay makikita ang isa pang maliit na kahon na natatakpan ng kulay abong tela. Meron itong lock na nagsisilbing kombinasyon sa isa pang lock sa kahon. Kinuha niya rin ito at inilapag niya sa isang bato sa tabi ng altar. Marahan niya itong hinawakan. Nanginginig pa ang kanyang kamay sa paghawak na animoy sabik na sabik sa makukuhang kayamanan. Kasabay nito ay hindi na nag-atubili pa ang lalaki at mabilis niyang pinihit sa pakanan ng lock ng kahon. Nagbukas ang kahon sa isang pihit niya lang. Kasunod nito ay umangat ang isang vault na naglalaman ng isang korteng bilog na susi na gawa sa ginto. Kinuha agad ito ng lalaki at ikinonekta niya ito sa kanyang pangalawang bahaging susi. Parang magnet na nagdikit ang dalawang susi matapos kumonekta sa isa't isa. Nakarinig ng kaluskos sa likuran ng lalaki subalit nagimbal siya nang makitang gising na ang mga druid. Nakatayo ang mga ito na parang walang mga buhay habang titig na titig sa kanya. Mapabata o matanda, lahat sila ay nakasuot ng itim na balabal. Sa takot ng lalaki napatakbo siya palabas ng kuweba, subalit hinabol siya ng grupo ng mga druid hanggang sa kakahuyan. Ngunit habang tumatakbo ng mabilis ang lalaki, lubos na pagtataka nito dahil paulit-ulit lang niyang nakakasalubong ang mga druid sa lahat ng oras at kalsadang dinaraanan niya. May pagkakataon pang nawawala ang mga ito sa paningin niya at maya-maya ay susulpot na lang bigla sa kanyang harapan tapos gugulatin siya. Tila ba nasa ilalim siya ng kanilang kapangyarihan at pinaglalaroan na lamang siya ng mga ito. Gayunpaman, hindi nagpadala sa takot ang lalaki. Nagpatuloy pa rin ito sa pagtakas hanggang sa mapadpad siya sa isang bangin. Napahinto ang lalaki nang makorner siya ng mga druid. May katarikan ng bangin kaya nag-alangan siyang tumalon. Nag-uugnay kasi ang bangin sa pagitan ng kuweba at kagubatan kaya imposibleng maabot niya ang kabilang bahagi ng bangin sa isang talon lang. Sa huli nagpa siyang humarap ang lalaki sa mga druid. Dahan-dahang lumalapit ang mga druid kaya napapaatras ng ilang hakbang ang lalaki. Habang umaatras ay nag-iisip siya ng paraan kung paano niya malulusutan ang mga ito. Isang druid ang lumapit upang hulihin siya subalit sinunggaban niya ito bigla sa braso sabay tinutukan kaagad ng patalim. Hindi na kailangan pang umabot tayo sa ganyan. Wika ng leader ng mga druid. Talaga ba? Halos 20 taon kong hinintay to. Sabay sakal ng lalaki sa hostage na druid at mas lalo niyang diniin ang punyal. Wala rin itong saysay. Hindi mo mahahanap ang ikatlong bahagi ng susi ng triskilyon
kahit anong gawin mo. Mabibigo ka lang sa hangarin mong yan. Sambit ng leader. Mukhang nagkamali ka sa pagkakataong to. Alam ko na kung saan matatagpuan ang ikatlong bahagi. Nakangising tinulak ng lalaki ang kanyang bihag sa mga druid at walang takot na tumalon patungo sa bangin. Maswerteng nailigtas ng lalaki ang sarili sa pamamagitan ng pagbulusok ng kanyang punyal sa lupa sa kabilang panig ng talampas. Nagmamadaling umakyat ang lalaki gamit ang mga baging sa paligid at di naglaon ay nakaakyat din siya sa itaas. Tinignan pa siya ng matalim ng leader habang papaalis siya sa lugar. Tumakbo ang lalaki patungo sa isang kabayong naghihintay sa kanya sa labas ng kagubatan. Ilang oras ang nakalipas, umaga na nang makarating sa Terraveda ang lalaki. Hindi muna siya tumuloy at hinintay niya munang dumilim bago siya papasok sa bayan. Ilang oras ang nakalipas, kasabay ng paglubog ng araw sa kabundukan ay siya ring pagkalat ng nakakabulag na kadiliman sa buong paligid. Kasunod nito ang dahan-dahang pag-ihip ng malamig na hangin na tila nagbabadya ng pagbuhos ng malakas na ulan. Mula sa ibabaw ng Terraveda ay walang ibang maririnig kundi ang malalakas na dagundong ng mga kulog at hangin na sinabayan ng matatalim na kidlat. Gayunpaman, sa kabila ng nagbabadyang malakas na ulan ay patuloy pa rin si Mang Rigor sa kanyang trabaho. Maya-maya pa ay bumuhos na ang malakas na ulan sa labas. Hinayaan lang ito ni Mang Rigor subalit bigla itong naistorbo ng isang serya ng katok ang bumulabog sa kanyang pinto. Nagising si Javier dahil dito. Napilitan namang iwan ni Mang Rigor ang gawain at binuksan ang pintuan. Ngunit nagulat siya nang bumungad sa labas ang isang figura ng lalaking basang-basa sa ulan. "Kamusta na, Mang Rigor? Siguradong natatandaan mo pa ako." Seryosong bati ng lalaki. Itong mahiwagang lalaki na pumasok sa kuweba at ninakaw ang susi ng mga druid. Maayos naman ako. Bakit ka nandito, Samael? Seryosong tanong ni Mang Rigor. "Bago ko sagutin ang tanong mo, maaari ba akong pumasok upang mapatuyo ang aking sarili sa iyong apoy?" Pakiusap ni Samael. Hinayang naman ni Mang Rigor ang pinto at malayang nakapasok ang lalaki sa bahay. Ang lakas ng loob mong bumalik dito matapos mo akong iwan ng maraming problema. Galit na sabi ni Mang Rigor. Napasilip si Javier sa siwang ng pintuan at nakita niya ang lalaki. "Oo, alam ko. Pasensya ka na. Ano pa nga ba masasabi ko? Alam kong hindi kaya ng simpleng pakiusap ang dinulot kong problema sa'yo. Pero huwag kang magpanggap na hindi mo rin sinuportahan si Argo." Tugon ni Samael. Sabihin mo na sa akin kung bakit ka talaga nandito. Paulit na tanong ni Mang Rigor. Napilitang hugutin sa bulsa ni Samael ang dalawang bahagi ng triskilyon na nakuha niya sa mga druid. Nakabalot ito sa puting tela. "Sa pamamagitan nito, makakaya mong iligtas ang iyong sarili, Mang Rigor. Ito ang triskilyon ng Ashkanar." Pahayag ni Samael. Nasurpresa si Mang Rigor at dahan-dahang nilapitan ng makapangyarihang mga susi ng triskilyon. Sigurado ka dito? Totoo ba to? Kinuha ito ni Mang Rigor kasama ang telang nakabalot dito. "Sigurado ko." Maiksing sagot ni Samael. Titignan ko. Dinala ni Mang Rigor ang susi sa lamesa at sinuri niya ang nakasulat dito gamit ang magnifying glass. Patuloy sa pagsilip si Javier. Maingat siyang nakikinig sa dalawa. Nasa dila ng druid ang bigkis ng mga susi sa tatlong bahagi ng triskilyon. Pagbasa ni Mang Rigor sa mga letrang nakasulat sa dalawang bigkis ng susi. Napatingin siya ulit kay Samael. Bihira lang itong mangyari. Paano mo? Napahinto sa pagsasalita si Mang Rigor. "Mukhang may liligtas na rin kita sa gulo. Ngunit ginagabayan nila ang may dala sa libingan ng Ashkanar. O pareho nating alam ang alamat. Alam nating dalawa kung ano ang itinatago nila ron." Pahayag ni Samael.